Justice Alberto Agra, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Deo at Elaine, no? Ayan, Huwag na po Justice. Justice Al na Secretary. lang po, Deo. Ayan. Good morning, Attorney Al. Ayan, kumusta po Magandang kayo? umaga, kamusta kayo? Ayan, Okay lang po. ayan. Busy. Ayan, Secretary Ako Agra, sir. nakaboto na. Ay, nakaboto ano, na. ha? Ayan. Saan ka bumoto, Attorney? Sa Quezon City dahil ako po ay senior citizen na, kaya ako po ang una sa presinto kanina. Kasi po may mga earlier guestings po tayo, kaya bumoto na po ako ng maaga para sa aming mga dual citizens at alam naman natin na kaninang 5 to 7 maagang botohan para sa seniors, mga botante na may kapansanan at mga pregnant women. Attorney Agra, sir, Secretary, sir, dahil nakaboto na pala kayo, sino mga ibinoto mo? Number one, Kumusta po yung experience, wag na po Attorney? huwag na po natin pag-usapan yan. Yung itatanong ko lang ay gusto ko malaman kasi first time tong ACM na ginamit natin ng Miro eh. Aha. So kumusta po yung experience ninyo, Attorney, dun sa pagsusubo ng inyong balota sa ACM? Hindi ba sumablay? Wala naman naging problema at although nabalitaan ko sa ibang lugar may mga ganong problema, pero sa aking lugar walang problema ayon sa proseso ng ating COMELEC. Tuloy-tuloy naman, very smooth. Although yung una kong pinuntahan, nakalimutan ko kasi yung precinct number ko. So tinulungan ako kagad ng mga teachers. Tinignan nila sa precinct finder. Yung pala nasa kabilang lamesa lang ako. Kaya very smooth naman. Akala ko nasa kabilang school ka pa. Ay, hindi naman. Ayan. Ano po ako, sa kapilya po kami. Kapit, Ayun. Anyway, Attorney Agra, sir, ayan, eto ngayon, alam po ninyo obvious na talamak ang vote buying ngayon. At na mismong ang COMELEC Chairman George Garcia, may report siya na more than 500 cases ang vote buying. Ayan, paano ba natin ito malulutas itong problema ng vote buying, Attorney Agra, sir, bilang election expert? Ano ang dapat gawin ng gobyerno? Alam niyo po, since 1985 pa, no? 40 years ago, meron na tayong batas laban sa vote buying. Pero alam natin, based on mga datos, tila iilan lang ang talagang nakukonvict ng vote buying. Ang ating COMELEC nagsisumikap na, di ba, may maraming show cause orders, maraming pagpapaalala na bawal ang vote buying, pero tila talamak talaga ang vote buying, hindi yan nababasa ng ating machine. At karaniwan, even on the day of the election, bawal naman talaga yan. Bawal din ang campaigning, bawal ang pamimigay ng sample ballot, pero tila tuloy-tuloy pa rin, no? At nakakalungkot dahil hindi tuloy nagiging malaya ang Totoo ating yan. halalan, dahil pag may vote buying, syempre may kapalit para sa iyong boto. Totoo yan. At So kailangan talaga ito maibsan na at kailangan ng mabago. saka hindi lang yan, Secretary Attorney Agra, sir, ayan na. Yung mga incumbent pa mismo ang mga yung mga may mga mambabatas, may mga gobernador, mga mayor ang namimili. At milyones, bilyones na po ang ginagastos ngayon, Attorney, ha? Paano nila babawiin yan? Yun nga, kaya nga sabi ng isang kandidato natin dito sa Metro Manila, kung ikaw ay mag-vote buying, syempre, asahan mo raw na mayroong korupsyon sa kanyang pamamalakad dahil Sigurado. paano babawiin sa iyong sweldo kung ikaw ay naglabas ng milyon-milyon. At although isa pang kailangan natin bantayan, by June 11, lahat po ng ating mga kandidato ay magsusumite ng kanilang statement of contributions and expenditures. At ang balita sa COMELEC, ito ay ilalathala nila sa kanilang website para lahat, kahit sino, ay pwede magbusisi ng kanilang SOSE para malaman kung saan nila nakuha ang kanilang pera at kung tama ba ang kanilang pinaggastusan. Sa totoo lang, wala naman nagsasabi ng totoo dyan. Siguro ang gawin Kaya kailangan magaling ang accountant. Siguro, Attorney Agra, sir, hindi kaya dapat gumawa ng batas na siguro
bigatan ang parusa ng vote buying para siguro actually pabor din ito sa mga kandidato, mga politiko ha. Dahil kung mawala ang vote buying, ayan, hindi na sila gagawin sa milyon, bilyones para manalo, hindi po ba? Baka ito ay makalutas pa sa problema ng corruption yan. Pag vote buying, no, pag kandidato ang gumawa nito, pwede kang kasuhan ng petition to disqualify at hanggang ngayon, pwede pang magkaso niyan hanggat hindi ka pa napoproclaim. At isa pang pwedeng mangyari sa isang kandidato, pwede naman siyang kasuhan ng election offense. Para sa mga ordinaryong mamamayan, mga mabotante, pwede tayong kasuhan ng election offense. Paalala lang sa lahat, kulong. Pag ikaw ay napatunayan at nahusgahan na nag-vote buying, kulong po yan anywhere from 1 to 6 years. Hindi ka na rin po pwedeng bumoto at hindi ka po pwedeng maluklok sa gobyerno. So medyo mabigat na rin po yung 1 to 6 years pero iilan pa lang ho yata ang talagang nako-convict sa vote buying. Wala pa yatang nasasampulan. Matataas. Kasi alam nyo po, dumadaan to sa trial, maraming nag-withdraw during the trial. At yun lamang po, no? Hopefully itong mga nilalabas ng COMELEC na show cause order ay maging deterrent sana, no, na marami na po at pero tila lagana pa rin lalo na kagabi. May mga gapangan. Gapangan pa, oo. Gapangan ng Ayan, mga vote Tsaka, buying. grabe, nakakalungkot. Pila-pila na. Parang lantaran na po, attorney, ang bilihan ng boto ngayon. Ano po? Hindi dahil... Alam niyo po, sa isang bansa na maraming mahirap, palagay ko magkakaroon talaga ng vote buying dahil yung iba kumukuha kaliwat kanan dahil kapos ang kanilang resources sa pang-araw-araw. Tsaka sabi ng iba, pera ng bayan yan. Kinukuha na lang. Anyway, isa pa, attorney. Kung 1 to 6 years imprisonment ang parusa sa namimili ng boto, yung tumatanggap ng pera, nagbebenta ng boto, may penalty rin ba yan, attorney? Vote selling po ay kasama, no? Hindi lang yung namimili, pati yung nagbebenta, no? Sa pamimili, pag hindi tinanggap nung nagbenta, liable pa rin siya dahil nag-offer siya. Kung ikaw naman ay nagbebenta at hindi tinanggap ang binebenta mo, liable ka pa rin for soliciting. So, dalawa po yan, vote buying, vote selling. At marami pong di nakakaalam, vote betting. Makikipagpustahan ka sa resulta ng eleksyon at merong pusta or konsiderasyon, election offense din po yan. Ayan, nako, attorney, dapat pala ito ang ini-emphasize sa bago sumapit ang eleksyon para matakot yung mga namimili ng boto at saka nagbebenta ng boto. Ano po? And by the way, no, meron pa tayong dalawang election this year. Sa October 13 para sa Barn Parliament at December 1 po para sa Barangay and Manual and Sangguniang Kabataan election. Malaking pagkakaiba yan sa election today. Ang election today, automated. Ang barangay election, balik po tayo sa manual. Nasusulat natin ang mga pangalan ng kandidato at mano-mano na naman bibilangin ng ating mga guro ang ating mga boto. At yun, mas maraming possibility yun ng dayaan dahil manual ang ating halalan. Ayan. Attorney Agra, sir, bilang panghuli po, ayun, nakaboto na kayo kanina. Ano po ang payo natin sa ating mga botante na hindi pa nakaboto sa ngayon? Sa araw ng halalan, sa eleksyon, lahat tayo pantay-pantay. May political equality sa araw ng halalan dahil lahat tayo tig-iisang boto lamang. Pero paalala ko lang sa lahat, kahit ikaw ay hindi bumoto, although iniinganyo natin lahat bumoto, hindi po kayo makukulong pag hindi po kayo bumoto. Dahil sa ilalim ng ating saligang batas, ang pagboto ay kalayaan. Kaya may kalayaan tayong bumoto o hindi. Pero ako po bilang isang responsible citizen at guro, hinihimok po natin lahat na sana po bumoto dahil sa araw na to tayo po ay pantay-pantay at bahagi po ito ng ating demokrasya at ng ating kinabukasan. Attorney Agra, sir, maraming salamat po for your time. Thank you and good morning. Thank you, Attorney Al. Mabuhay po Maraming kayo. salamat po. Thank you po. Mga kaibigan, Attorney Alberto Agra, dating Justice Secretary at isa pong election expert. Desisyon